dahil sa aking pagsisikap, malapit na nating maabot ang ating mga pangarap. Ay, sa wakas. Tama ka, anak. Hindi siga, may nilaga. Ika ngay, magpatuloy ka lang sa iyong adhikain at huwag sumuko. Sayang nga lang, wala ang aking mag-ina ang saksiyan ng ating natamasang tagumpay. Ay, anak. Huwag mo na lang isipin ang pagkawala ni Lucia. Tandaan mo na nandito lang kami ni Huli at Tano para sa iyo. Maraming salamat, Ama. Siya nga pala, may dumating kanina dito mga relios. Sabi nila, pag may ari doon nila itong lupain niya. Ganun ba? At ano naman ang napagkasunduan ninyo? Pagkasundo namin, magbabayad ako ng 20 piso o 30 piso bilang upa sa kanilang lupain. Ay naku. Pagpasensyahan mo na lamang. Isipin mo na lang na natalo sa sugal ng 30,000 piso mo. O di naman kaya'y nalaglag sa balon at nalulun ng buhaya. Pagkalipas ng 1 taon. Sumusobra na talaga mga priling yan. O anak, bakit? Anong nangyari? Paano yung mga priling yan? Nais sila akong pagbiyarin ng 50 piso taon-taon. Imbis na 30 piso taon-taon namin napag-usapan. Sumusobra na talaga sila. Pagpasensyahan mo na lamang. Isipin mo na lang na dumating ng mga kamag-anak ng buhaya. Ngunit, paano ako makapag-aaral sa Maynila? Kailan ako magkakaroon ng magagandang damit? Hayaan mo, ang susunod na taon ay makapagsuot ka rin ng mahabang bestida at makakapag-aral sa Maynila tulad ng ibang kababaihan. Ano nang balak mong gawin? Magre-rebelde ako. Hindi ako magbabayad ng kahit 1 sentimo. At isusuko ko lamang ang lupain ito sa sino man magdidilig ng sarili niyang dugo rito. Anak, huwag mong gagawin niyan. Maghulas dili ka. Tandaan mo na kung sino man ang natalo sa korte, ay siyang naiiwang hubad. Pinanganak tayong walang saplat sa katawan ni Tay. Kapag tayo namatay, babalik tayo sa pagiging apo. Hindi pa rin nagbabayad si Kabesang Tales at ipinaglaban ang karapatan niya sa lupain. Nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa kasong kanyang ipinaglalaban. Kung araw-araw ay maglilimos ako ng 1 pulubi upang hindi ninawag ang balahin. Sino magsasabing patuloy kong lilimusan ng 1 pulubi? Naabuso niya na ang aking kabaitan. Walang sinuman ang makaimpluwensya kay Tales na umatras sa laban. Maging ang gobernador ay kinausap siya upang takutin, ngunit hindi siya natinag dito. Nasaan ang bayad mo, Alice? Hindi ako magbabayad. Binabalaan kita, Alice. Anak, hindi ka ba nababahala sa sitwasyon mo? Maging ang gobernador general ay kinausap ka na. Ngunit, hindi ka man lang ba natakot o naapektuhan man lang? Nang sino man ang makakapigil sa akin. Hindi ko susukan lupain yun. Maliban na lamang kung ihigit pa sa pagsasakripisyo ko sa pagpapalago ng lupain yun. Natalo si Kabesang Tales laban sa mga praile, ngunit umapela siya sa laban dito. Dinala niya ang kanyang baril at nagpatrolya sa paligid ng lupain. Sumama ka sa amin! Kitay! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Amin! Tano! 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 Titay! Ano gagawin natin? Hindi ko alam. Kailangan magbayad sa mga abogado. At nanalo tayo sa kaso. Alam ko kung paano siya mababawi. Kapag hindi naman, hindi ko na siya kakailanganin pa.
Maraming nang nangyari paglipas ng ilang buwan. Pinaghinalaan ding mga matay tao si Kabesang Tales dahil sa pagdadala niya ng baril. Dahil dito'y ipinag-utos ng Kapitan General na ipagbawal ang pagdadala ng baril at kukumpiskahin ang mga ito sa sinumang magtangkang lumabag sa kautusan. Isinuko naman ni Tales ang kanyang baril, ngunit nagdala pa rin ng itak. Ay naku anak! Anong laban ng itak sa mga armas ng tulisan? Kailangan ko protekta ng lupang binungkal ko. At bawat tubo na makikita umusbong sa lupain yun ay katumpas ng bukin ng asawa ko. Isang araw ay nahuli si Tales sa mga tulisan at natalo siya laban sa mga ito. Ano bang gagawin natin, Lolo? Natatakot po ako para kay Itay. Sa tingin ko ay kailangan natin humingi ng tulong sa gobernalismo, sa hukom, o hindi naman kaya sa eskwebador, o hindi naman kaya sa tinyente ng mga gwardiya sibil. Kung maaari, ibenta mo ang mga natitira sa'yo. Sadyang napakalupit ng tadhana sa atin. Ano kung hindi maging sapat ito upang ipambayad sa mga tulisan? Maaaring matapos ang 2 araw na palugit sa atin, kundi pupugutan nila si Itay. Hayaan mo iyan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Marami ang tumulong sa maglolo, kabilang dito ay sa Hermana Bali. Sa tingin ko, huli ay kailangan ng isang laki ng bahay sa halagang 2,000 piso. At bayaran mo na lang yan kapag nanalo ka na sa kaso. Hindi ko po yun maaaring gawin. Yun na lamang po ang natitirang pag-aari namin. Nabalitaan ko ang inyong sinabi. Papautangin kita sa isang kondisyon. Maraming salamat po. Kahit ano po gagawin ko para sa akin. Manilbihan ka sa akin. Po, sige po. Maraming salamat po. Magaling! Bukas ng umaga ay magsimula ka na. Maliwanag ba? Opo, maraming salamat po. Ay, sa wakas nakarating din ako. Inay, nangungulila na ako sa inyo ni Crispin. 13 taon na nga ang nakakaraan magmula nang mawala kayo. Salamat na nga lang at may mga taong tumulong sa akin nang kayo'y mawala. Katulad ng lalaking tumulong sa akin para kayo ay ilibing. At si Kapitan Tiago na kumupkup sa akin at nagpaaral magpasa hanggang ngayon. Malapit na ako magtapos ng aking pag-aaral ng medisina aking ina. Kahit paabuga siya ang nais ni Kapitan Tiago para sa akin. Mabuti na nga lamang ay napag-isip-isip niya na mapakikinabangan niya ang aking pinag-aralan sa paggawa ng mga laso na mailalagay sa tari ng kanyang mga manok na pangsabong. Tandang-tanda ko pa noong ako'y bago-bago pa sa Maynila at nagsimulang mag-aral. Nilalayuan nila ako dahil sa aking kasuotan at inakala na ako'y walang alam. Ngunit pinatunayan ko na ako'y palaban. Kaya naman nabansagan nila ako na isang loro.
Ipapahanga ko sila, inay, sa aking angking galing. Kapag gamit ng tungkod at sable, magtatapos ako, taglay ang pinakamataas na karangalan. Inay, sana nga lang ay narito kayo ngayon upang tunghayan ang aking tagumpay. Alam mo ba, Nay? Kumikita na rin ako ngayon ng sarili kong pera dahil sa aking panggamot. Kaya ko nang bumili ng mga magagarang damit at tuparin ang pangakong kasal kay Huli. Teka, hindi ba siya ang mag-aalaha sa si Simon? Siya nga, hindi ako maaaring magkamali. Nais kong tuklasin ang misteryong bumabalot sa pagkatao ng taong ito. Subalit, nangingibabaw pa rin ang aking takot. Maaari po ba kayong matulungan, Ginoo? 13 na ang nakalipas magmula nang gawan ninyo ako ng paglilingkod. Inilibing ninyo ang labi na aking ina kung inyo pang naaalala. Kaya ikalulugod ko kung pahintulutan niyo ako, tulungan at paglingkuran kayo. Sino ba ako sa tingin mo? Sa tingin ko po ay isa kayong napakadakilang tao. Isang tao na inakala ng maraming tao. Maliban sa akin, ay patay na. At ang natanggap na kabiguan ay labis kong pagdadalamhati. Basilio, ikaw ngayon ay nagmamayari ng isang lihim na maaaring magdala sa akin sa kapahamakan. Walang nakakaalam na naririto ako. Ako ay may armas na wala ka. Kaya imbis na sirain natin ang isa't isa, magtulungan na lang tayo. Nagbalik ako dito, 13 taon nang nakakaraan. Nang sawi at bigo, nilibot ko ang mundo. Nagtrabaho araw at gabi upang makaipon ako ng malaki at maisakatuparan ko ang aking mga plano. Nagbalik ako sa isla bilang nakamaskarang negosyante. Ginamit ko ang aking kayamanan upang makilala. Pinukaw ko ang pag-aalsa. Pabulok na sana ang sistema, ngunit dumating kayong mga kabataan. Yung maraming pangarap, ngunit wala namang karansan. Bakit pa kayo nag-aangad na matuto ng wikang Kastila? Gusto niyo pa bang gitan ang 40 wika sa isla? Walang duda, lalong titindi ang hindi pagkakaunawaan. Sa kabaligtaran, ang pagkakaroon ng kaalaman sa wikang Kastila ay makakapag-isa sa atin ng gobyerno. At siya namang magbubuklod sa buong katuwaan. Malaking pagkakamali. Hinayaan ninyong masira ang inyong sarili sa matatamis na salita. Kailanman, ang wikang Kastila ay hindi magiging wika ng bansa. Ang bawat bayan ay may sariling wika at damdamin. Ano ang mapapakinabangan nyo sa wikang iyan? Papatayin nito ang pagkamamamayan nyo sa bansa. Kayo na nagsasalita ng wikang Kastila ay makakaligtaan ng sarili ninyong wika, samantalang hindi nyo nga maisulat at maintindihan ang wikang iyan. Pinipilit ninyong hugdan ang inyong mga sarili sa inyong pambansang pagkakakilanlan. Nakalimutan nyo na hanggat iniingatan ng mga tao ang kanilang wika, ay mapapanatili ang kanilang kalayaan. Kailangan ko ang tulong ninyo. Gamitin ninyo ang inyong impluwensya para sa mga kabataan at labanan ang pagnanais ng Kastila. Ginoo, napakalaki na ng karangalan na ibinigay ninyo sa akin sa pamamagitan ng pagsabi niyo sa akin ng inyong mga plano. Kaya't ibig kong magtapat
at sabihin sa inyo na ang inyong gusto sa akin ay higit sa aking kalakasan. Wala sa loob ko ang paghihiganti. Sapagkat hindi na ito makapagbabalik ng kahit hibla ng buhok ng aking ina o ngiti sa labi ng aking kapatid. Alam mo ba yung pamilya ni Cabezang Pares? Naku, yung anak ko si Lily. Diyos ko, nagpaalipikin na. Oo, talaga Pexang, ba? para lang magkapira. Grabe naman yun. At yung matandang si Tandang Selo, naku, ayun. Ay, grabe Wala, talaga pare. mata. Alam mo ba, yung pamilya ni Cabezang Pares, ayun dahil sa kayabangan yung anak niya nandun kita. Oo, grabe naman yun. Trabaho. Minsan nakakaawa pero hindi. Grabe na siya. Kaya sayang ang kagandahan ng Oo nga. Grabe yun. Nakakalungkot isipin. Para sa pamilya niya lang. Naku. Oo, malungkot isipin yun pero... Ay, naku. Yung si Tata Selo, di ba natulala na yun? Oo, baka siguro natatanggap lang yung matandang yun. Naku, sana naman hindi. Naku, hindi naman natin alam na mali natin, di ba? Grabe naman pala yung pamilya nila. Nakakaawa na. Kaya nga eh, sa tulungan mo. Oo nga eh. Kasi kaya para sa mga isang isa. Naku, pagpusuggest na lang natin ang Oo nga. kalagayan nila ngayon. Oo nga. Okay na yun. Muli, ako ang hinirang upang samsamin ang mga armas ng pulis na dumakip sa ama ni Lily. Wala akong kasalanan. Sinabi ko lamang na may dalang mga armas sa mga tulisan. At ang mga Gwardiya Sibil ay walang duda na malalagay sa kapahamakan ang kaawa-awang si Tales. Basta, wala akong kasalanan. Ngayon, ikaw ng bagong may nagmamayari ng lupain ito. Naway, ikay magsipag at pagyamanin ng lupain ito sa pagmamayari namin. Ang mga walang hiyang yun. Ako ang nagpakahirap upang palaguin ng lupang iyon. Kinuha na nila sa akin lahat. Lalo pat kailangan namin lisanin ng aming tahanan. Sa loob ng 3 araw dahil sa bias na utos ng hukuman. Hindi. Isa lamang itong panaginip. Hindi mawawala ang pinaghirapan ko. Hindi mawawala ang pinaghirapan ko. Bunga ito ng aking puyat, pagod at sariling pawis. Nasaan ang katarungan? Nasaan? Tumabi ka nga dyan. Wala kang kwentang nilalang. Dalaga ka na, ngunit wala ka pang alam sa pagdarasal. Pasalamat ka't napunta ka sa poder ko. Kung hindi ka makakawala sa walang hangganang apoy. Siguro nga ay binigyan ng matitinding problema ang pamilya mo upang mailapit ka sa Diyos.
subukang magbasa ng 50 beses ng libro ni Tatang Basyong Makunat. At makakatanggap ka ng indulhensya. Sinasabi ko sa'yo. Nakakabuisit! Nakakainis! Sobra na ang nararanasan ko maging na pamilya ko. Wala na sa tamang ginagawa nila. Tinatapakan nila ang alam nilang walang laban. Mga gahaman sa kapangyarihan. Gagawin ko ang nararapat. Kapalit ng lakit na ito ang pagkuha ko sa revolver mo. Ipagpaumanhin mo, Ginoo. Ngunit walang ibang tutulong at magwawasto ng pinaranas nila sa akin, kundi ako mismo. Teka, nawawala ang aking revolver. Patawarin niyo ako, Ginoo, kung nagawa ko man kayong pagdakaman. Subalit ang aking mahigpit na pangangailangan ang nagtulak sa akin upang gawin ang bagay na iyon. At bilang kapalit ng iyong revolver, iniwan ko ang lakit na iyong ninanais. Kailangan ko ng armas upang umanib sa mga tulisan. Pinapayon ko kayong wag na magpatuloy, sapagkat kapag kayo bumagsak sa aming mga kamay, ay hindi namin kayo tuturing na panauhin at hihinga namin kayo ng malaking tubos. Sa wakas, inatagpuan ko na rin ang aking hinahanap. May katigasan ngunit mabuti. Hindi siya magtataksil sa kanyang sinabi. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha!